Noong June 2023, nabalitaan ng buong mundo ang patungkol sa pagkamatay ng isang 16-month-old na si Jaylin Candelario matapos itong iwanan ng kanyang ina for 10 days upang magbakasyon. Nadatna ng ina ni Jaylin na si Cristel Candelario ang labi ng kanyang anak matapos ito mamatay dahil sa labis na pagkagutom at severe dehydration. Dahil dito, nahatulan ang kanyang ina na si Cristel Candelario ng life in prison without parole. Ngunit pagtatanggol ng abogado ni Cristel ay dumaan lamang ito ng postpartum depression. Tanong ng karamihan, ano nga ba ang postpartum depression? Ano ba ang iba't ibang uri nito at paano ito magagamot? Kaya mga kada, i-SKL na yan! Para tulungan po tayong mas maintindihan ang usapin patungkol sa postpartum depression, kasama po natin today ang isang clinical psychologist na si Christian Jasper Nicomedes. Christian, welcome to Kada Umaga. Good morning. Thanks for being here. Kasi, syempre, napaka-importanting malaman ng lahat kung ano talaga yung totoong postpartum depression. Kung pwede mo lang ma-explain kung ano yung postpartum depression at ano yung natural na pagod lang, puyat lang, para sa ganung paraan, malaman ng ating mga kada na, teka lang, medyo seryoso na to. It might be postpartum depression at kailangan matugunan ng mabuti. Yung postpartum depression, ito yung nararanasan kadalasan ng mga ina na after nung pagkapanganak, regardless kung una o pang-ilang anak na nila, dahil ito possible sa yung pinaka-changes ng hormones nila. For 9 months, meron din silang bit, then suddenly, biglang wala na sa kanila. And syempre, yung adjustment natin doon sa pagod. Okay? Yung lahat ng pag-aalaga, kung halimbawa, si mother or si father is hindi sila sanay na nag-aalaga or hindi sila sanay na napapagod, then biglang may sudden change doon sa kanilang lifestyle. Okay, so lahat ng yun is possible na mga maging cause ng postpartum depression. But pakisagot, Christian, yung tanong ko, alin yung postpartum depression? Kailan natin malalaman anong mga symptoms nito versus yung normal lang na pagod, normal lang na puyat? So, in clinical psychology, we define depression as yung may sudden change doon sa regular lifestyle mo. So for example, either sumobra ka sa tulog or nabawasan yung tulog mo or even yung pagkain mo. So depende kung halimbawa before, konti ka lang kumain then suddenly dumami. Kung halimbawa before marami kang matulog then parang biglang hindi magkakos ng depression yun. Oo. Yun yung usual konti na ang kumain tapos biglang maraming kumain. Pwede rin naman. Yun yung kadalasang kung wala na magkasya. Yun yung kadalasang misconception na parang paano mo nasabing depressed kay ang lakas mo kumain, ang lakas mong matulog. That's not true. Oo. So basta merong sudden change doon sa lifestyle nila. Depression agad? It's an early warning sign ng mental health issue. So another is yung kumakawala na sila doon sa usual na activities nila, may feeling sila ng hopelessness, helplessness, and there are cases din na yung ganun din feeling ko minsan pag puyat lang ako, ibig sabihin ba may depression na ako? And if those symptoms persist for at least 2 weeks. 2 weeks. So, doon natin pwedeng i-diagnose na may depression. Kung araw-araw, ganun ang pakiramdam mo, hindi na normal ito. Ayun. So, parang yung mga symptoms kasi is usual naman natin nararanasan from time to time, pero may mga ito ay duration. prolonged. Ayun. Duration yung kung more than 2 weeks na. Pero, Christian, paano yung kaso ng babaeng yun? Yung mami ni Baby Jaylin, na hindi man lang binigyan ng ilang araw yung anak niya. Parang pagkatapos makauwi, iniwan na agad for 10 days. What kind of signs or symptoms could have alerted the people around her na wala sa tamang pag-iintindi or nasa tamang frame of mind ang nanay? It's very normal na after birth, excited yung magulang na bitbitin yung bata. So one possible sign, although we lack context din kasi sa case, is ayaw niyang
kaharapin or makita or dinedenay niya na nag-exist yung bata. So, yun yung mga ilan sa mga signs na may postpartum depression yung isang babae. At ang sabi mo nga, hindi lang nanay ang nagkakaroon ng postpartum, kahit yung Mga lalaki, husband. yung daddy mismo. What kind of signs could he exhibit para masabi nating baka may postpartum din si daddy? At bakit siya sumasama? Baka nakikisama sa Kasamang lalaki. Oo. Yun nga yung ironic di ba? Na parang postpartum depression para sa mga nanganak, di ba? Pero yung adjustment mismo kasi doon sa bagong buhay na may aalagaan ka na. Yung adjustment na yung dating kayo lang nung asawa mo yung magkasama, biglang may third kalakip party. So parang May parang third yung wheel. sinasabi kanina ni Diana off-cam na parang nagsiselo sa attention. Sa Parang attention, dati kasing attention, Nasa wife and husband oo. lang. Ngayon, may ka-share na attention. Ang naririnig ko kadalas na ang ganon, syempre kayo po yung magsabi sa amin dahil kayo po yung expert, pero ang naririnig ko lagi talaga is nagsiselos doon sa naging bagong arrangement nila dahil nga may Environment. bagong mabibigay ng love ay hindi sana yung husband. So paano yun? Ayun, it's the attention o kaya yung yung transition mula sa buhay pagkabinata or magjowa lang, 'di ba? Tapos biglang may +1, +2, +3. Nung case naman itong nangyari, parang psychosis na ang dating instead of depression kasi it's too much. Yung I may think we iwan should mo let yung- Christian decide. Yun nga, that's why Yung I'm asking levels, him. di ba? Oo. Ito ba yung ano ba yung mga different levels of this? Kasi nagsimula pa to sa, yun lang, pagod-pagod lang. Tapos puyat. Correct. Go ahead, Christian. Yung nag-uumpisa siya doon sa baby blues. So 2 to 3 days, normal. Baby blues. Oo. Baby blues ang So, yun ang entry level. Okay, Baby I blues. will na write yun. Baka that lang yung down. pinagdaanan mo. Ano baby itsura blues. nung, Baby ng blues. baby blues, Same Christian? din siya ng symptom, pero shorter yung span niya. So parang within the week or 3 days, 1 week, ayun, yun yung symptoms. Then kapag tumagal to ng at least 2 weeks, 2 months, di ba? Minsan years din, okay? Pwede na natin siyang tawagin na depression. Pero kapag may kalakip na siyang hallucination, so ibig sabihin lumalayo na siya sa reality. So, halimbawa nakikita niya yung baby as hindi baby, that's the time na pwede natin masabi na ito ay psychosis. So 3 stage ang meron. Baby blue. At ano-ano po yung mga cure for it? Or how do we Treatment. treat Baka it? meron. Oo. Sabi nga nung prof ko before, hindi siya ganun kailangan ng treatment. With postpartum depression, ang number 1 natin gagawin is kailangan lang nila ng support. Kasi there are times na lilipas lang siya. So, ang bibigay lang, parang grieving, na wala naman talagang treatment, walang therapy, pero papalipasin lang natin yung oras hanggang sa maging okay siya. So, yung mismong support na maibibigay natin doon sa tao. And then yung constant assurance, yung validation. Pero kung halimbawa medyo matagal-tagal na and hindi talaga kaya o kaya yung mga taong nasa paligid niya is busy, hindi mabigyan ng tamang treatment, di ba? That's the time na kailangan natin magpa-consult sa mental health professionals. Pero ang advice namin is as early as yung plan na mag-aanak kayo, magpapa-consult ka na sa therapist. Para nag-guide ka doon sa process ng pagbubuntis, hanggang sa panganganak, nag-guide ka hanggang sa paglabas. So, mas early natin na detect, the more na mas maaga, mas mabilis natin siyang mape-prevent. Kasi I think a lot of the depression comes from uncertainty, from not being well informed. Na parang, ganito mangyayari sa'yo, lalaki yung tiyan mo, sasakit yung bewang mo, yung likod mo. Diba, syempre, if nobody tells you in advance na mangyayari itong mga changes na to sa katawan mo, baka talagang magpanik ka at ma-depress ka. Na parang, ano ba to? Ano ba nangyayari dito? Lalo pag walang Nangingitim support yung mga system kilikili mo, yung mga nanay. ganon. Correct. Made-depress ka talaga if you don't know what to expect. Diba? Pero, so hindi pala siya like other depressions, types of depression na parang it's a medical issue. There's an
unbalance in your chemical makeup na iniinuman ng gamot in order for it to be sort of treated or Possible din. Oo, yun. May mga tools tayo, may mga screening tools tayo. As early as pagbubuntis, pwede na nating i-take na kung ito ba ay at risk ng postpartum depression. So, may mga gamot tayo, antidepressants, na pwedeng i-prescribe sa mga kababaihan Yun na lang. safe siya will it be safe? pa rin. Safe Oo. for the For, baby. halimbawa, Oo. for breastfeeding For moms, breastfeeding. diba? Safe Kasi pa rin may inom siya. din ni baby yun eh. Oo. So, ano po ba ang pwede nating maipayo, Christian, sa mga kada nating nag-e-expect, pati na rin dun sa mga asawa nilang gagabay, dun sa mga expectant moms, pati na rin yung mga pamilyang nakapaligid sa kanya para hindi siya malulong sa postpartum depression na napaka, diba, it's so sad. You've been anticipating this joy that will enter your family for 9 months, only to have this happen kapag lumabas na yung baby, na madedepress ka, tapos ayaw mo siyang makita, ayaw mo man lang siyang kargahin. Diba? So go ahead, Christian. Tulad nung lagi naming sinasabi as mental health professionals, hindi natin kailangan hintayin na magkaroon tayo ng sintomas bago tayo magpa-check. So, mental health is the same with physical health na we do regular check-up. So, ang maipapayo ko dito is as early nga ng bawat stages ng relationship natin as sa kada point ng buhay natin, kung medyo naguguluhan tayo kung ano yung next nating gagawin, Yes. that's the time na very advisable na magpa-check sa mental health professional. So, hindi lang siya kapag malala na yung sintomas. And to those people na nasa paligid nila, talagang kailangan babantayan natin yung mga maliliit, even the tiniest change doon sa kanilang behavior. Dahil kapag mas maaga natin na-detect, the more na mas madali siyang i-resolve in reality. Kaya sa mga kada po natin, wag na rin natin silang, alam mo yon, kasi minsan nakakahiya rin para sa isang mommy na nanganak lamang na magreklamo at parang mag-confide na I'm not quite myself or I'm not as happy as I should be. Nakakahiya yun eh, di ba? Ako, I was feeling that way but I didn't want to admit it kasi parang grabe ka naman, baka mahusgahan ako na parang grabe ka naman, nakapag-deliver ka nga ng healthy na baby and why aren't you happy? We should be more understanding, accepting of the conditions na that our mothers who just gave birth are going through kasi hindi talaga siya joke. 'Di ba? Sabi nga nila nasa hukay nga yung isang paa, 'di ba? Every time they deliver a baby. So let's be more understanding. Let's not make fun of what they're going through. At para sa mga nanay naman nating kada na kapapanganak lamang, huwag niyo po i-deny yung the emotions, the mental conditions that we're going through after we give birth. Kasi these are all valid. Yes. Diba? Huwag po tayong mahiya na aminin po to. And if you need more help, Christian, where can they find? If you need any psychological services, you can message us at the Master Psychological Services on Facebook. And you may also send me a direct message sa 0926-782-3143. Yes, maraming salamat. At Thank you, dahil sa Christian. mga na-share mo sa amin, Christian, meron kaming regalo para sa'yo mula sa Miniso. Thank you, Miniso! Thank you. Alright, guys. Hindi po biro ang postpartum depression, ha? Kaya mabuti pong kumulsolta sa ating mga health professionals upang matuluyan tayo magkaroon ng masaya at maayos na pamilya. 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!